Anyway, sir, kahapon ho, nag-attend kayo dun sa consultative meeting regarding the right-sizing bill. Do you support this bill or do you have some concerns on Well, this? for now, malaki ang aking concern because merong administration bill as pronounced yesterday by the Senate President, pero wala namang cost-benefit analysis, walang impact study. Yesterday, sinabi rin ng representative ng DBM na ongoing pa yung kanilang cost-benefit analysis at impact study. So parang suntok sa buwan to eh. No? At very clear, no? Binasa ko kahapon sa proposed laws na very clear, magde-delegate ng powers ang Kongreso sa Presidente para mag right size or gawing optimal ang government bureaucracy. So ibig sabihin, bibigyan siya ng kapangyarihan magtanggal, mag-abolish ng mga offices, mag-merge ng mga offices, mag-downsize or right-size ng mga offices, or mag-increase rin ng mga offices ng tao sa iba't ibang offices. So, for example, kahapon nagtanong ako, yung mga ibang offices ay created by law. Yes. Dahil dito sa batas na ito, mabibigyan ang Pangulo ngayon na tanggalin yung mga offices nung kahit na created by law. No? So, ibig sabihin talagang napaka makapangyarihan yung delegated powers na ibibigay sa Pangulo. Kaya importante na klaro pa lang sa una kung ano ba ang magiging benepisyo ito para sa ating lahat, ano ba ang magiging kalalabasan ng right-sizing or optimization ng government bureaucracy. At klaro rin sa atin kung may savings man, magkano yung savings na i-generate nitong batas na ito. Dahil nga, napakalawak ng kapangyarihan na ide-delegate sa ating Pangulo. So sir, kung ganun yung nakapaloob doon sa right-sizing bill, yung ide-delegate yung power sa presidente para mag-abolish, magtanggal ng empleyado, do you think susuportahan ito ng mga lawmakers? Kasi like Senator Coco Pimentel, isa yung isa concern niya dahil kung kinirate daw yung isang tanggapan through legislation, dapat through legislation din daw yung pag-abolish. No? Correct. Yun nga yung tanong natin kahapon. No? Dahil nga tinitignan ko yung iba't ibang ahensya o offices at meron sila kanilang mga batas. Pero pag titingnan rin natin itong right-sizing law, meron isang provision doon sa powers na ibibigay sa presidente ay the power to abolish some of the offices. At nasabi ko rin kahapon, no, aminado rin naman tayo, may mga offices na obsolete na. No, tulad ng Optical Media Board, na ang trabaho niya manghuli ng CD. Pero wala naman na gumagamit ngayon ng CD. Meron rin yung promotion ng Children's Television Network. Ang mga bata ngayon, ang pinapanood ngayon ay YouTube na. No, hindi na nanonood ng television. So may mga aminado tayo, may mga offices na obsolete na dahil nagawa ito 50s, 60s pa, na pwedeng i-merge, pwedeng i-abolish, pwedeng i-transfer yung mga kawani sa ibang mga opisina naman na nangangailangan ng tao. At pero yun na nga, no, sa una pa lang dapat klaro, dapat may vision na eh. Ano ba yung vision natin? Saan ba tayo pupunta? Magkano ba yung savings ma-generate? Paano ba natin gagawing efficient and optimal ang gobyerno? Bago natin bigyan ng kapangyarihan ang executive branch. So sir, according to DBM, makatitipid ang gobyerno about 8.7 billion pesos pero para sa inyo, under right sizing. Pero sa tingin niyo napakaliit nung Para sa akin, napakaliit dahil kung titignan natin yung buong kabuuan ng budget ng gobyerno is 6.3 trillion. No? So yung sabi nga nung una parang 3 to 4 billion at throughout the discussion lumaki to 8 billion. So hindi para sa akin hindi ganong ka-substantial no yung savings na ma-generate natin dito sa batas na ito. At kaya nga importante yung impact study at yung cost benefit analysis. At klaro rin. For example, humingi ako kahapon ng example. Ano ba yung mga offices na tinitignan nakikita nila na dapat i-right size o dapat i-merge? Hindi rin nila tayo masagot eh, no? So parang parang binibigyan mong kapangyarihan tapos hindi naman na natin isipin kung saan natin gagamitin yung kapangyarihan. No? So,
ang importante ngayon, una pa lang, klaro kung saan tayo, ano yung benepisyo na makukuha natin dito sa batas na ito. So sir, ito bang initiative na ito regarding right sizing from the palace, pero mukhang hindi naman sila ready for that? From my understanding yesterday, doon sa hearing, ito ay administration bill. So, ibig sabihin, nanggaling to sa executive branch. Pero nung hinihingi nga namin yung mga studies, basic studies to, no? Magkano mang savings ma-generate natin? No? Ano ba yung mga departments na nakikita nilang redundant na or obsolete na? Very basic questions to, pero kahapon, yung representative ng DBM, hindi niya masagot. Ang sagot sa amin ay ongoing pa in study. No? Dapat ang tamang proseso, tapos na yung Study, saka mag-propose. ito ang nakikita naming kailangan namin mga kapangyarihan, kaya kami humihingi sa Kongreso at sa Senado ng kapangyarihan para maiayos natin ang government bureaucracy. So sir, kung hindi pa ganun ka-prepared yung Malacanang doon sa sinusulong nila, wala pang ang cost-benefit analysis, may chance ba ito na ma-approve under 19 Congress o malabo na ho ito, sir? Ako kasi, ako personal, no? This is my personal take. Gusto kong makita muna yung cost-benefit analysis at impact study at yung iba pang mga pag-aaral tungkol dito sa batas na ito. Dahil yun na nga, no? Magbibigay tayo ng delegated powers. Itong kapangyarihan na ito, kapangyarihan ng Senado at Kongreso na ibibigay natin sa executive branch through the President. Pero kung hindi naman alam kung saan gagamitin itong kapangyarihan na ito, ay malaki yung aking concern sa pagbibigay nitong kapangyarihan. So sir, kailangan ba talaga na mag-approve ng right-sizing bill o kaya namang iayos yung burokrasya through legislation na lang? Kung nakita nyo na-identify na mga tanggapan na redundant na or wala nang tapos na yung mandato. Tama ka, Sally. Pwede rin through legislation. For example nga, nasabi ko nga, Optical Media Board. Pwede nang sigurong i-transfer yung mga kawani nito sa ibang mga agencies na nangangailangan. For example, pwede silang i-transfer sa MTRCB. No? Kasi MTRCB, tuloy-tuloy naman yung kanilang operation. O pwedeng i-transfer sila sa DICT dahil ngayon lahat puro internet na. So pwede namang gamitin through legislation. Pero aminado rin ako, through legislation, mabagal. No? You have to you have to deal with one law at a time. No? So kung titignan natin yung bureaucracia pangkabuuan, importante rin na kumbaga holistic yung tingin no? Para pwede mo i-transfer yung mga kawani sa ibang mga nangangailangan or pwedeng i-upsize or reskill, yung sinasabi na reskill or upskill and reskill yung mga kawani para maging bagay sila doon sa mga ehensyang nangangailangan. Before Mayan, so sir, willing ba yung mga lawmakers na ibigay yung ganong kapangyarihan sa Pangulo? Well, ako for now, no, based on the hearing yesterday, antayin ko muna. Gusto ko maantay muna yung study, no, na yung pag-aaral na ginagawa ng DBM at gusto ko munang ma-explain, no, mapaliwanag nila mabuti sa atin kung ano ba yung benepisyo para sa atin lahat. No? We have to also remember na itong mga kapangyarihan na ito pwede rin maabuso. No? Kung may power to merge ka, kung power to abolish ka, kung merong hindi ka nagugustuhang tao o ahensya, pwede mong tanggalin. No? So, dapat klaro at mag-ingat rin tayo para hindi magamit sa pag-aabuso itong kapangyarihan na ito. Okay, Mayan, and then, Mayan. Hi, sir. Sir, just to be clear, so in its current form, without the study, you do not support it, sir? The right-sizing bill? Ako, in principle, I do agree na kailangan mag-right size tayo. Dahil nga may mga offices na personally tingin ko ay obsolete na, hindi na attuned to the times. No? Yun na nga, nasabi ko nga, Children's Television Network. Ngayon, mga bata ngayon, mga pamangkin ko, puro YouTube na nakikita kong pinapanood. So, ito kailangan either i-abolish or ilipat yung mga kawani sa ibang mga ahensya na nangangailangan. Pero hindi lang isang departamento, isang office ang tinitingnan natin. Buong bureaucracia yan eh. At tinitingnan rin natin yung mga responsibilities, yung mga
yung qualification standard ng mga tao. So, importante na merong study muna. No? Importante na merong itong mga researches muna para mapaliwanag at maintindihan natin kung paano natin gagawing efficient ang government bureaucracy. So offhand, sir, pagbalik nyo, since 1 month na lang po kayo pagbalik nyo, sir, mukhang malabo na lumusot. Well, binibigyan priority to ng ating Senate President. No? At sabi niya kahapon, merong 30 days? 30 session days pa? Nasabi kahapon? Bago matapos ang 19 Congress. Ilan ang session days na? Nasa notes ko. Anyways, kung prioritize ito at isa-certify as urgent, baka kaya. Pero depende rin yan doon sa study. Ang magiging debate dito, yung study eh. Yung batas, very straightforward naman nung binasa ko kahapon eh. Ang importante dito, yung benepisyo at yung kabutihan itong batas na ito eh. So, doon magkakaroon ng debate. No? Doon magkakaroon ng malaking pagtatanong. Sir, sana lang. Kung gagawin siyang urgent, is it really urgent as a bill na maipasa siya bago kayo mag-break? Kailangan ba talaga siyang madaliin, sir? Well, isa sa mga, ako kasi naniniwala ko na kailangan rin tayo magtipid. No? Hindi lang taas ng revenue through new tax measures. May nag-uusapan kasi ngayon, new tax measures eh. Pero useless lang into new tax measures kung yung pera na pupunta sa walang kabutihan o sa walang saysay. So, importante rin na tinitignan natin yung government bureaucracy at kung mayroong mga redundant at hindi na functioning, tanggalin yun para makatipid tayo. Dahil ang pagtitipid parang new revenue, new source of revenue rin yan eh. So, yung new source of revenue, pwede manggaling yan sa pagtitipid. So, in short, ako, nakikita ko yung kabutihan nitong batas. No? I see the benefit. I see the wisdom in this law. Pero mag-iingat tayo dahil we're delegating powers. Yeah. At importante na klaro sa atin ano yung benepisyo bago natin dinedelegate itong powers na ito. Before Beck, so sir, may commitment ba yung executive kailan isasubmit yung cost-benefit analysis? Ang kahapon na doon sa hearing sinasabi na hopefully bago Mag-resume ang session? mag-resume ang session. So within this week. Within this week. Okay, Beck. Kaya ang bola nasa kamay ngayon ng TBM. No? Since sila yung nagpupush nito, dapat handa silang i-defend rin ito. Happy New Year, sir. Happy New Year. Sir, isang concern kahapon dun sa meeting, sabi ng Courage na group, kapag nag-right size, nagda-downsize, ang usual na apektuhan yung low-ranking na employees. Is there any way Tama yun. para hindi naman sila yung parang pinaka-apektado? Yeah, tama yun. That's why very careful rin kami. Kaya ako personally, very careful rin ako dito. Dahil tama yun. Normally sa mga ganito, right sizing, downsizing, optimization, ang tinatamaan dyan, mga rank and file employees. Dito sa batas, merong powers and provision na mag-upskill at reskill ng mga rank and file employees para pag sila ay ililipat, mabibigyan sila ng tamang kaalaman at kasanayan doon sa mga bagong offices na pupuntahan nila. So, kaya nga kahapon na pag ano rin namin, usapan namin ni Senate President na dapat may boses itong mga rank and file employees dito sa right sizing bill. So, nag-agree kami ni Senate President na bibigyan sila ng one seat doon sa committee, doon sa right sizing committee, at bibigyan rin sila ng boses throughout the process of right sizing para nakokonsult sila at alam rin nila kung ano yung kabutihan. Kadalasan kasi ng mga resistance to change ay hindi nila naintindihan kung ano yung kabutihan. Kaya nga ako may resistance ngayon dahil hindi ko naintindihan yung kabutihan. Same with rank and file employees. No? So importante na sa una pa lang naintindihan na nila yung benepisyo sa kanila
at sa benepisyo, of course, sa bansa. So sir, yung right sizing committee will be composed of, yun, Yeah, 5 members yun. Isasama na ngayon, gagawin ng 6 members, isasama na ngayon yung members of the rank and file Dati association. wala silang Dati seat. wala sila eh. Wala sila. In fact, throughout the bill, wala sila talaga. No? So ngayon, maganda hearing yesterday. In fact, throughout the process, magkakaroon na sila ng boses. So sir, magiging procedure niya kung may submit na yung hinahanap niyo yung cost-benefit analysis, sa plenary na ba o magko-committee hearing pa ho dito? Depende yan sa quality nung isasubmit nila. No? But I would prefer na magkaroon ulit ng isang consultative meeting katulad yesterday para talagang mabuno natin doon yung detalye nitong cost-benefit analysis. Amor? Meron ka pa ba? Si Beck pa. And then Amor and then Hannah. Sir, follow up. Yung bang mga high-ranking officials like generals, for example, are they spared or are they automatically spared? Or pwede rin silang, parang sabihin natin medyo ano rin sila, dapat maging cautious din sila sa position nila? Ang exempted ay teaching and teaching-related personnel and also uniform personnel. Nakita ko kahapon, exempted rin ang DOTR, ang DNR, which I will file as an amendment na dapat kasama rin sila dito sa right sizing. No? Kung mayroong exempted, dapat yung teaching and non-teaching because of course, alam naman natin kulang ang teachers natin ngayon at uniform personnel. No? Because kulang rin tayo sa uniform personnel and very dynamic ang kanilang situation. No? So, para sa akin, itong dalawang category lang ang dapat exempted. The rest, kailangan subjected to this right sizing bill. Okay. Last na po, sorry, singit lang. Sir, ang ACT teachers na group nag-renew ng call for 50,000 monthly salary for teachers this 2025. Ano lang pong reaction nyo? Is that possible na mabigay? Well, right now, nasa 27,000 level tayo ngayon, entry level. Of course, aspirational yan, no, na ma-increase natin to 50,000. But as we all know, pag nag-increase tayo with one sector, dapat the other sector i-increase rin natin. For example, nurse. Kahapon narinig rin natin yung mga nurses natin ay dumadaing, no, at humihingi rin ng increase in salary. So, in other words, dapat tingnan rin natin yung buong sistema sa pagtataas ng sweldo. But I support that personally. No, it's just a matter kung saan natin kukunin yung pondo. Budget. Yeah. Okay, Amor and then Hannah. Sir, nabanggit niyo po na pwede pong maabuso yung kapangyarihan, for example, na mag-merge, mag-abolish ng offices. As of now, sir, ano yung nakikita niyong safeguards against this abuse? Yeah, kaya important, well, first, the safeguard will be the cost-benefit analysis and impact study. And then, second is, doon rin sa batas, meron namang provision doon na magre-report sa Kongreso at sa Senado on a periodic basis. So, na-update ang Kongreso at Senado para malaman kung ano yung mga offices pa na i-right size or i-optimize. So, importante yung transparency dito sa right sizing activity na ito. And then Hannah. Sir, yung questions din kahapon, yung sa timing ng bill, yung passage nito, do you think this should be treated as an urgent measure or pwede dapat dito magdahan-dahan ng admin? Well, parang hindi urgent kasi walang studies eh. No? Kung urgent to, dapat kumpleto na sa mga studies, kumpleto na sa explanation yesterday. Even though there is a sense of urgency, but there is no practice of urgency. No? Dahil nga, yung mga hinihingi namin kahapon, isasubmit pa lang. No? So, basic questions to. No? For example, tinatanungan natin yesterday, ano ba yung nakikita nilang redundant na department? They couldn't answer us yesterday. No? So, parang gusto nila yung kapangarihan, pero tsaka nagagamitin kung nandyan na sa amin. No? Dapat baliktarin natin ngayon. Pero sir, the President is resolute dun sa bill na to na dapat within this first quarter of the year, na. Well, since if you look at the writings on the wall, ang nag-sponsor nito si Senate President at kahapon siya rin ang chair ng consultative meeting. So ibig sabihin may sense of urgency, no?
But but even siya nagulat na hindi pa pala tapos yung cost benefit analysis and impact study, no. So ang bola ngayon nasa DBM, no, to support this measure. Okay, other issue na. Meron ka pa, Nympha? Sir, paano yung anong dapat gawin dito? Should DBM bring this back to the drawing board o paanong dapat nilang gawin dito? I think meron silang idea eh. From what I hear yesterday, meron silang idea. Pero wala lang detalye yung idea na yon. But ang importante sa amin yung detalye. No? Very very basic. Magkanong savings ang ma-generate natin? If you're saying 7 billion, 8 billion, saan manggagaling yung savings yun? Is it via merger, via abolition? Is it via transferring of employees? No? Wala pa rin sila na-identify. Wala silang na-identify, no. But again, I support the principle of making government efficient. Nasabi ko nga sa Amerika, 'di ba, may bago silang department ngayon, Department of Government Efficiency. From time to time importante talaga na pinag-aaralan natin gobyerno kasi if you notice every year ang Kongreso, Senado, tayo dito guilty rin. Gawa rin tayo ng batas na may bagong opisina, may bagong interagency body, may bagong attached agencies. Pero lumalaki at lumalaki ngayon. No? So, importante from time to time na pinag-aaralan ano ba yung mga attached agencies or interagency bodies or offices na hindi na nagfa-function. Baka pwede nang tanggalin yun, pwede nang emerge. So DBM lang bang dapat na mag-aaral dito? Actually, DBM with the help of the whole of government. Importante. Kasi ang DBM, meron siya, DBM, alam niya yung bituka dahil dumadaan sa kanya lahat ng budget. No, but it will be whole of government because the other government agencies will know what offices are vital, what offices are redundant, what offices should be abolished or merged, and what offices should be increased in terms of personnel. Because aminado tayo, may mga offices na kailangan suportahan ng mas marami pang tao. For example, DepEd, no? Kulang tayo sa teachers, kulang tayo sa admin staff. DepEd is one agency na kailangan pa ng mas maraming suporta. Okay. Other issues, sir. CPBBM has ordered a review of the priority projects that were defunded by Congress under 2025 General Appropriations Act. Marami po bang mga priority projects ang tinanggalan ng pondo ng Kongreso under 2025 budget, sir? Actually, hindi ko pa rinireview ko pa ngayon kung ano yung mga priority projects na yun. But I would focus on the foreign assisted projects kasi ito yung mga projects na umutang tayo, kailangan natin ng counterpart, maglagay ng counterpart para tumakbo yung project. So, ibig sabihin, pag hindi tayo maglalagay ng counterpart, hindi tatakbo yung mga proyekto na ito. At these are infrastructure projects, mga malalaking proyekto ito. No? So, rinireview ko rin yung mga priority projects, but I would focus more on the foreign assisted projects na ongoing na ngayon. Na-mention kasi, sir, yung sa DOTR, binawasan daw ng 92 billion kumpara dun sa NEP. So, ibig sabihin, may mga maapektuhang project under DOTR, sir? Importante yan. Marami dyan sa DOTR, foreign assisted projects, for example, yung mga railways natin, yung mga bus rapid transit, yung subway natin, some of the airports, ODA assisted rin yan. So, importante na yung counterpart existing yun. Dahil kung walang kahit umutang tayo, pag hindi tayo maglalagay ng counterpart, hindi tatakbo yung project. Ganyan ang design ng ODA, yung Official Development Assistance Loans. No? So, importante na meron tayong counterpart. So, yun ang bahagi na tinitignan ko ngayon kung kompleto ba yung counterpart budget natin dito sa mga ODAs. Sir, si former Senator Ping Lacson, hindi siya kumbinsido na yung PMA at PNP Academy under ng education sector para masabi nga na mas mataas daw yung budget ng education sector under 2025 budget. Would you like to comment on that, sir? Meron akong
Although Malacanang, di ba, sabi niya illogical daw na hindi Um, isama. just to be accurate about it. Kasi sir, di ba, during the interview over the weekend, sa inyo, sinabi niyong kasama yun. Oo. Yeah. Kasama siya, no? In my opinion, kasama siya. Because ang PMA confers Bachelor of Science in Military Education and Training. Ang PNPA confers Bachelor of Science in Public Safety. No? So itong dalawang institution na ito confers Bachelor of Science. And only tertiary education institutions can confer Bachelor of Science. So under sila ng CHED, sir? Hindi sila under that CHED because meron silang special charters. Ang PMA under ng DND, ang PNPA recently lang was transferred to PNP. No? In the same token, meron pa palang Philippine Public Safety Academy under DILG. No? Ang ang Philippine Public Safety College confers Bachelor of Science in Fire Protection Administration and Bachelor of Science in Penal and Corrections Administration. Ito yung mga gusto magbombero at gusto magtrabaho sa BJMP. Doon naman sila nag-aaral. So, any institution that confers Bachelor of Science is called Tertiary Education Institution, TEIs. No? And ang TEIs, hindi lahat under CHED. No? Depende yan sa charter nila. No? So kung ikaw ay tawag ay TEIs, Tertiary Education Institutions, you're part of the education sector. Regardless of your regulator. No? Kasi ang CHED lang is the regulator. So hindi naman lineregulate ng CHED lahat ng TEIs. Pero hindi, actually, lineregulate niya halos lahat except for ito nga, PMA, PNPA, tsaka yung PPSA. So sir, ngayon lang ba naklaro yung ganyan na part ng tertiary education institution, itong PMA, PNPA, kasi parang kay Senator Ping, siya daw yung nag-handle ng budget before ng Defense Department. Ano, talagang yung PMA at PNPA, under talaga siya ng DND at saka ng PNP. Yes, under siya talaga. No? Under siya talaga. Ever since, under siya talaga ng DND at ng ang PMA under ng DND, ang PNPA was Under not under PMA, DILG? na-transfer lang yan lately. recently lang. Very recently yan. It was under the National Safety College no, before. Tapos na-transfer siya sa PNP. So, ang punto ko dito, since itong mga institution na ito nagbibigay ng Bachelor of Science, it's called Tertiary Education Institution. And if you are a tertiary education institution, you're part of the education sector. No? You're part of the education sector. So if you're part of the education sector, then you form part of that. Ang usapan kasi is the budgetary allocation for education should be the highest, di ba? So what forms part of education or the education sector? So ito yung mga iba't ibang institution na kasama sa education sector. So, under education sector nga sila. Yeah. Hindi siya under CHED, it's called under education Yeah, sector. No? Education sector. So, sir, sa inyo, ibig sabihin, wala nang kailangang pagtalunan kung lamang yung public works project o education budget, settled na mas mataas talaga yung sa education budget. If you look at kasi tinignan ko yung, pinakuha ko sa staff ko rin at kinumpute rin namin yung mga kasama sa education sector, lamang siya, no? Because pag sinama mo nga itong mga tertiary education institutions, lalamang talaga siya. No? So would you rather na kesa issue pa yan kung alin ang lamang, education or public works, pagtuunan na lang kung ano yung mga supposedly projects or programs that must be implemented by DPWH and the Yes, since na permahan na yung budget, so importante ma-implement yung budget, no? At importante na yung mga nakalista doon sa GAA ay ma-implement na kaagad, no? There was may confusion talaga kasi ang pag sinabi natin highest budgetary allocation to education, ang unang pumapasok DepEd.
No? Pero nakasulat kasi doon education, hindi sinabi basic education, hindi sinabi tertiary education, hindi sinabi tech-voc, no? Sinabi education. So if you say education, that's the education sector, including tech-voc. In fact, sinasama ang tech-voc pagdating sa education sector. Would it help na i-settle ito ng Supreme Court? Kailangan pa ba itong mag-i-issue doon? It can be if somebody will file a case in the Supreme Court to define what compromises the education sector, then pwede rin, no, para lang maging klaro. But layman's interpretation, institution ako, nagbibigay ako ng Bachelor Science. I'm like any other college or university. No? Katulad ng Philippine Normal University, tulad ng Philippine Aeronautics University. So it's the same, just like any other university. Okay.